Unang mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer o Cancer mula August 25 to 31, 2024. Pwedeng nangyayari na to o pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa na. Para sa iba sa inyo. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to o tumama, eh baka mag-resonate o tumama sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala niya mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong pwedeng lumabas dito. Positive ba o negative? Random. Okay? Bakit gano'n naman? Tingnan niyo yung card, oh. Ito, sadness. Ito, nag-away. Clashing discord. Ito naman, syempre, happiness to. Fulfillment nga to, eh. At yan, happy na to. Sadness. O, sad sa pamilya. Sad sa buhay pamilya. Ano to? Failure. Success kasi yung ano eh, ito. Pag nakatayo. Eh, kaya lang, baliktad siya. So, failure na siya. Siguro dahil nga palagi silang nag-aaway, eh, di walang success. O pwede rin namang ang pinag-aawayan nila dito ay masyadong ma-pride ang isa sa kanila. Ayaw tumanggap ng pagkakamali o gusto niya lagi siya boss. Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi kung mangyayari na to, eh ganun pa rin hanggang 31 ng August 2024. Pero kung di pa nangyayari, di beware. Para prepared kayo kung sakaling mangyari man o may something na kailangan kayong gawin para hindi ma-manifest. Anyways, ito yung possible partner. Sa kwento na to, partner ng Cancer, Sagittarius, Libra. Pwede pa tayo dito sa kabila. Itong okay, oh. In a way na magkakaroon kayo ng pera pampaganda o para mas mapabuti ang health ng iba sa inyo. So sabihin natin magkakaroon ng pera pambili ng gamot sa sakit o pampaganda in a way na makakabili ng beauty products o ewan ko, cosmetic surgery ba to? Basta ganun. Ganun ang dating sa akin. Magkakapera at yung pera ay lalaan sa beauty at health.
naman tayong tao na lumabas. Paltang ko to. Ano to? Parehong negative tong card na to. Ito bad news. In a way na may kinalaman to sa enemy. So mag-ingat kayo. Lalo na kung alam nyo sa sarili nyo may enemy kayo. Mag-ingat nga. Mag-ingat sa kanila. Ayun, kung sa tingin nyo wala, be prepared. Kasi hindi nga natin masasabi. Diba? May iba na akala mo kaibigan mo, di pala. Minsan akala mo matino, hindi pala. Minsan nalilin lang tayo. Sa madaling salita. So, ayun may enemy tayo na nakita dito. Ito naman, bad news. Was sudden shock. So, mukha siyang betrayal sa akin. O dishonesty. So, yun nga. Kung di man ito tumama sa inyo, baka tumama sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niya mismo. Mukhang mabibetray ang kanilang trust o may nagbabadyang panganib. At ang panganib ay may kinalaman sa enemy. Oh! Tabi niya to, oh. Pero hindi ko na lang siya pagsasamahin. Dito, kasi per ganun naman ako eh. Hindi siya yung ano, katulad nung may pattern kasi to eh. Kaya lang ang haba kasi ng pattern. Kaya iniba ko yung style ko. Hindi siya sasama dun sa pattern nito. Dahil iba ang ginagawa kong style. Kaya wag nyo napansinin kung nababasa nyo. Itong mga ito, mga nakasulat. Anyways, ganito. Pupurihin yung iba sa inyo sa kanilang talent, skill, galing sa workplace. O sa anything na pwedeng mag-shine yung mga yon, yung talent, skill. Sabihin natin sa social media, magiging ng followers o subscribers yung iba sa inyo dahil sa kanilang skill, talent, idea, intelligence, ganun. O baka ano to, tawag dito, uudyokan yung iba sa inyo. May parang may right term eh, nakalimutan ko, uudyokan o nakalimutan ko yung parang aasarin sa ka-workmate, ganon, na parang close sila kaya aasarin, ganon. So expect na natin yun na may iba sa inyo, whether kayo mismo to o yung someone nakakilala nyo, eh baka asarin kasi masyadong silang close yung kaibigan niya. Kaya yun, pwedeng asarin sila o pupurihin yung iba sa inyo sa kanilang skill nga, talent sa social media o sa workplace para bang magsha-shine yung kanilang yun nga, talent, skill, technique, experience. Yan. Teka. Kulang pa pala.
Ito na nga yun, oh. Ma-recognize yung iba sa inyo sa something na hidden ba? Ito na nga sinabi ko, yung parang hidden talent, hidden skill, hidden knowledge. Ito, oh, ma-recognize sila, oh. Ito na nga yung sinasabi ko dito. Pero kanina dito, kasama pati love. Pero dito role na ano lang. Business o sa workplace. Ngayon nga, ma-recognize yung iba sa inyo, oh. Sa kanilang mysterious talent, skills, knowledge. Kaya lang, mukhang ano to. Itong apat na to. Hindi to ngayong week. Papasok na siguro yan September. Tingin ko. Pero at least darating, di ba? Hindi nga lang ngayong week. Sad to say. Basta September. Yun ang malaga. May maabangan tayong good news sa love, career. May ito nang uli. Oh, so yung iba sa inyo ay magkakaroon ng date. Get ready to be wined and dined. Pets. Kadate ang pets. Ano to? Sa bagay may gano'n naman, di ba? Mag-isa ka lang. Pero, yun nga, kadate mo ang pet mo. O kasama mo yung pet mo, mukhang siya na yung kadate mo. Yung pet. Kasi nga, mag-isa ka lang. So, may date night yung iba sa inyo kasama ang pet. May mga nakikita akong vlogger eh. Kasama ang kadate nga nila eh, pet nila. So, ano naman, diba? Sila yung magkasama. Eh, kung walang jowa eh, i-pet na lang. Wala nang masama eh. So, ganun ang dating sa akin dito. Bagala yung iba sa inyo kasama ang pet. Sila lang dalawa. Kakain sila sa labas. Sila lang dalawa ng pet niya. Kasi nga siguro jobless. Loveless siguro. Kaya gano'n. Pwede rin naman habang nagde-date, may surprise gift yung partner at ang surprise gift ay pet. Pwede rin gano'n, no? Diba? Mangyayari yan sa totoong buhay. Na habang magka-date na eh. So, sobrang pagmamahal siguro ng partner eh. Binilhan siya ng pet at ibinigay niya after nila kumain. Diba? After ng date nila. Surprise gift. O baka after ng date nila ay mapadpad sila sa parang animal shop. Yun nga. Habang nandun sila eh, mapag-isipan nila na bumili ng pet. Pwede rin, di ba? So, hanggang dito na lang. Goodbye for now.